Nagsisimula ang aming serye sa isang silid na puno ng maliliit na robot, na lahat ay ginawa ng ating bida na si Hoi Su, isang estudyante ng engineering sa kolehiyo. Sakay ng kanyang scooter, pumunta siya sa universidad kung saan ginaganap ang isang volunteer exhibition upang maipakita ng lahat ang kanilang talento. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagbukas ng isang booth para sa pagkukumpuni ng bisikleta, kahit na ang tunay nilang talento ay ang paggawa ng mga robot. Pumasok siya sa kanilang tent at nadatnan ang kanyang mga kaibigan na walang gana, nakaupo lamang at naglalaro ng isang virtual robot game. Sumali siya sa kanila at naging sobrang maingay nila kaya ang isang babaeng nagpunta sana upang magpaayos ng bisikleta ay natakot at agad na umalis. Makikita natin ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair na ang pangalan ay Hagin. May kapansanan ang kanyang mga binti kaya gumagamit siya ng wheelchair para makagalaw. Napakahusay niya sa pagpana, at matapos ang kanyang performance, pinasalamatan siya ng lahat at humanga sa kanyang galing. Nakipagtalo siya sa isa pang kalahok tungkol sa premyo, isang malaking teddy bear. Mahigpit niya itong hinila hanggang sa siya ay matumba sa lupa. Samantala, si Hoi Su ay abalang-abala pa rin sa paglalaro at hindi na malayang iniwan na pala siya ng kanyang mga kaibigan. Habang tinatanggap ang premyo, sa kasamaang palad ay hindi niya makontrol ang wheelchair ng maayos. Hindi sinasadyang pumasok siya sa tent ni na Hoi Su at muli siyang natumba. Tinanong siya ni Hoi Su kung ayos lang siya at sinabi niyang maayos siya at walang nangyari. Lumapit si Hoi Su sa kanyang wheelchair at tinignan ito at napagtantong may problema ang kontrol nito. Inalok niya si Hagin na ayusin ang wheelchair at pumayag naman siya. Makalipas ang ilang sandali, naayos niya ito at labis ang saya ni Hagin. Tinanong niya si Hoi Su kung paano niya ito nagawa ng ganoon kadali, at sinabi niyang isa siyang mechanical engineering student. Ngumiti siya, at ipinaliwanag ni Hoi Su na libre ang kanilang booth bilang bahagi ng exhibition, ngunit nais pa rin siyang pasalamatan ni Hagin. Paulit-ulit siyang nagyaya na lumabas sila at tinanong kung may alam siyang magandang restaurant. Dinala siya ni Hoi Su sa isang restaurant na madalas niyang puntahan, ngunit nagulat si Hagin nang makita ang maraming hagdan na kailangan niyang akyatin. Iminungkahi niyang lumipat na lang sa ibang lugar. Ngunit sinabi ni Hoi Su na masarap ang pagkain doon at palagi siyang kumakain roon. Binuhat niya si Hagin sa kanyang likod, iniwan ang wheelchair sa ibaba. Binati sila ng may-ari ng restaurant at ng kanyang anak, at tinanong ng may-ari si Hoi Su kung orderin ba niya ang karaniwan niyang ulam. Sinabi ni Hoi Su na, ngunit dahil unang beses ni Hagin doon, kailangan muna niyang tingnan ang menu. Gayunpaman, umorder si Hagin ng kaparehong ulam at nagustuhan niya ito ng husto. Sinabi niyang masaya siya na dinala siya ni Hoi Su sa restaurant na yon. Pagkatapos kumain, tumayo na sila upang umalis at nakalimutan ni Hoi Su na kailangan pala niyang buhatin si Hagin. Isinabit lang niya ang kanyang bag sa likod, kaya pinaalalahanan siya ni Hagin. Humingi siya ng paumanhin, inayos ang pagkakabit ng bag, at napansin niyang natanggal ang tali ng sapatos ni Hagin. Lumuhod siya at itinali ito, saka muli siyang binuhat sa likod. Pagdating nila sa ibaba, nagulat sila nang makitang nawawala na ang kanyang wheelchair. Nagsimula siyang maghanap nito kung saan-saan. Dumating ang kapatid ni Hagin sakay ng kotse upang sunduin siya pauwi. Ibinigay ni Hoi Su ang kanyang university ID at sinabi na babayaran niya ang nangyari. Sumakay si Hagin sa kotse kasama ang kanyang kapatid, masaya sa araw na ginugol niya kasama si Hoi Su. Bumalik si Hoi Su sa tent at nadatnan ang kanyang mga kaibigan. Mukha siyang malungkot at ikinuwento niya ang nangyari. Isang magandang babae na nagngangalang Hana ang pumasok, hinahanap si Yaong, ang kaibigan nila na itinuturing niyang nobyo. Sinubukan ni Yaong na magtago, ngunit nakita pa rin siya ni Hana. Tinanong niya si Hana kung bakit siya ang pinili nito bilang nobyo kahit napakaganda nito. Sinabi ni Hana na maganda nga siya, ngunit matalino si Yaong at gusto niyang maging matalino ang magiging anak nila tulad niya. Hinila siya ni Hana palabas at sumunod naman siya. Naiwang mag-isa si Hoi Su sa laptop, naghahanap ng kaparehong wheelchair, at nalaman niyang napakamahal pala nito. Sinabi ng kaibigan niyang si Jeong na sa halip na bumili, maaari niya itong gawin mismo. Mabilis na inipon ni Hoi Su ang kanyang mga gamit at pumunta sa talyer ng pagkukumpuni ng bisikleta ng kanyang ama. Humingi siya ng pahintulot na gamitin ang talyer, pumasok, at sinimulang idisenyo ang wheelchair. Samantala, umuwi si Hagin kasama ang kanyang kapatid.
Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa kanyang pagiging pabaya at sinabing dapat ay kinuha niya ang buong pangalan ni Hoi Soo at dumiretso sa pulisya, hindi lang Sinabi ni Hagin na nangako si Hoi Soo na babayaran ang nangyari at tahimik na nakinig ang kanyang ama. Kinausap niya ang kapatid ni Hagin at sinisi ito sa hindi pagdala kay Hoi Soo sa pulisya. Sinabi ni Hagin na kaya niyang asikasuhin ang sarili niyang mga personal na bagay at naging malinaw na hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang ama. Kinabukasan, makikita si Hoi Soo na nakaupo sa isang wheelchair na may nakataling teddy bear sa likod nito. Pumunta siya sa shooting hall kung saan nagsasanay si Hagin. Nang makita siya ng coach, inakala nitong may kapansanan si Hoi Soo dahil sa wheelchair, kaya ipinaliwanag nito ang sport ng pagbaril at sinabing maaaring angkop ito sa kanya. Tinanong ni Hoi Soo kung nasaan si Hagin, kaya itinuro ng coach kung saan siya naroroon. Nagulat si Hagin nang makita siya at napagkasunduan nilang tapusin muna niya ang kanyang training bago sila mag-usap. Tinapos niya ang pagsasanay habang pinapanood siya ni Hoi Soo na puno ng paghanga. Dumating din ang kanyang mga kaibigan na kapwa may kapansanan at nakilala nila si Hoi Soo. Tinanong siya ni Hagin kung bakit siya nakaupo sa wheelchair. Nag-alinlangan si Hoi Soo sa katumayo at ipinaliwanag na napakamahal ng mga wheelchair. Kaya gumawa siya ng isa para kay Hagin gamit ang mga materyales na mayroon siya. Sinubukan ito ni Hagin at nagustuhan nilang lahat. Nagpasya silang lumabas ng magkakasama sa gabi. Ayaw sana ni Hoi Soo sa pag-inom dahil mabilis siyang mapagod, ngunit hinikayat pa rin siya ng lahat. Nagbiruan at nagtawanan sila at matapos ang lahat, inihatid nila si Hoi Soo pauwi dahil hindi na siya halos makalakad ng maayos. Nang makita siya ng kanyang pamilya, nagulat sila. Pinapasok ng kanyang ina si Hagin, inalok ng noodles, at sinabing masaya siya dahil nakainom ang kanyang anak at nakasama ang ibang tao dahil hindi ito masyadong palakaibigan. Hiniling din ng kanyang ina kay Hagin na mas madalas pa itong isama si Hoi Soo sa kanilang mga lakad. Nagpasalamat si Hagin ngunit humingi ng paumanhin at sinabing kailangan na niyang umalis dahil tinatawag na siya ng kanyang ama. Kinabukasan, dumating si Yaong at sinabi na ngayon na ang air gun competition at kailangan nilang pumunta at manalo upang makabawi sa pagkatalo noong nakaraang taon. Pumunta silang lahat doon at isinama sina Hana at Hagin dahil kulang ang kanilang koponan. Nagsimula ang laro ngunit natalo sila sa unang round. Sa break, nagsimula silang magsisihan. Sineryoso ni Hagin ang sitwasyon at sinabing tutulungan niya silang manalo. Sa ikalawang round, ginamit niya ang kanyang galing sa pagpana at dahil sa kanya, nanalo sila. Pagkatapos, bumayahe na sila at pumunta sila sa bahay ni Hoi Soo at nahiga sila habang pinagmamasdan ang mga bituin. Nagpasalamat si Hagin at sinabing mahirap para sa mga taong katulad niya ang makapunta sa ganitong lugar. Ngunit sa pagpana, malaya niyang naigagabay ang kanyang mga araw sa ere at doon siya nagiging masaya. Hinikayat siya ni Hoi Soo na ipagpatuloy ang kanyang hilig, lalo na't paparating na ang pambansang kompetisyon. Tinanong niya si Hoi Soo kung bakit mahal na mahal nito ang mga robot, at sinabi niyang dahil tinutulungan ng mga robot ang mga tao na magkaroon ng mas magaan na buhay. Ngumiti siya at tinanong kung ibig bang sabihin nito ay dapat magtrabaho at makipagkasundo ang mga robot sa mga tao. Sinabi ni Hoi Soo na hindi naman kailangang ganoon, ngunit may mga bagay na hindi kayang gawin ng tao na kaya ng mga robot. Sinabi naman ni Hagin na para sa kanya, mas kailangan niya ang tulong ng isang tao kaysa sa isang robot. Makalipas ang ilang sandali, makikita nating magkakasama silang lahat, umiinom, nagtatawanan, at nagbibiruan. Masayang-masaya si Hagin kasama sila. Pagkatapos nito, makikita sina Hagin at Hoi Soo na madalas magkasamang lumalabas at lalo pang nagiging malapit sa isa't isa. Paulit-ulit siyang tinatawagan ng kanyang ama, ngunit hindi siya sumasagot kaya nag-aalala ito. Pumasok ang kanyang kapatid na babae at naglagay ng isang sobre sa mesa, ngunit hindi ito pinansin ng ama at sa halip ay tinawagan niya ang shooting coach upang magtanong tungkol kay Hagin. Sinabi ng coach na pumasok si Hagin sa training at nagpractice, ngunit hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon. Pagkatapos ay ipinakita ng kapatid ang mga papeles sa loob ng sobre sa kanilang ama, nalaman nilang nakatanggap si Hagin ng scholarship para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Tumanggi ang ama at sinabing hanggat hindi pa siya kasal, hindi siya maaaring bumiyahe. Sinabi ng kapatid na 2 taon lamang iyon at kaya namang alagaan ng kanilang ina si Hagin. Ngunit sinabi ng ama na kalimutan muna yon. Hindi raw niya siya pinipigilan, ngunit kailangan niyang makasiguro sa kalagayan ng kanyang anak.
At ang solusyon, ayon sa kanya, ay ang magpakasal si Hagin. Sinabi ng kapatid na hindi interesado si Hagin sa pag-aasawa, ngunit iginiit ng ama na hindi niya hahayaang mamuhay ito ng ganoon at naghahanap na siya ng mabuting lalaki para sa kanya at malapit na raw siyang ikasal. Dumating si Hagin at sinabi niyang gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Tinanong siya ng ama kung saan siya nagpunta buong araw. Ikinuwento nito na nakita ng ina ng lalaking katrabaho niya ang litrato ni Hagin at nagustuhan siya, at kinausap siya tungkol sa pakikipag-engage. Sinabi ni Hagin na malamang inalok ng ama ang kanyang tindahan kapalit ng pagpapakasal niya, at hindi niya iyon tatanggapin dahil maaaring iwanan lang siya ng lalaki matapos makuha ang tindahan. Sinabi ng ama na mabuting tao ang lalaki at hinding-hindi niya gagawin yon. Nagalit si Hagin, nagpa siyang maglakad-lakad, at sinabi sa ama na huwag siyang sundan. Pumunta siya sa bahay ni Hoisu at nadatnan niya itong nakasuot ng virtual reality glasses. Nagulat si Hoisu nang makita siya. Tinanong niya kung maaari niyang subukan ang virtual reality glasses at pumayag ito. Nang maisuot niya ang mga ito, para siyang nakatayo sa dalampasigan, ngunit nabalisa siya sa pakiramdam. Inalis niya ang salamin at sinubukang ilihis ang usapan. Sumunod, makikita si Hana na naglalakad sa kalsada kasama si Yaong nang may isang lalaking huminto at sinigawan siya. Napansin ni Yaong na may gusto ang lalaki kay Hana at nagselos siya. Sinabihan ni Hana ang lalaki na tigilan siya at sinubukang lampasan ito, ngunit itinulak siya ng lalaki at siya'y natumba. Nang mamagitan si Yaong, tinangka siyang takutin ng lalaki at sinabing huwag siyang makialam. Sinubukan itong pilitin si Hana, ngunit kumilos si Yaong at sinuntok ito ng malakas. Nagulat si Yaong sa kanyang ginawa at natuwa si Hana dahil ipinagtanggol siya nito. Kinabukasan, makikita si Hagin na nakaupo kasama ang kanyang ina. Sinabi niya rito na nasasaktan siya sa asal ng kanyang ama at nais niyang makitira sa kanya. Ngunit tumanggi ang kanyang ina. Napagtanto nitong nais lamang ni Hagin na maging malaya dahil maaaring ikasal na siya, at inakusahan niya si Hagin ng pagiging makasarili. Sinabi ng ina na minsan, kailangang mamuhay ng makasarili ang mga tao. Pagkatapos nito, makikita silang papunta sa National Competition Trials kasama ang mga kaibigan, ngunit biglang inatake ng seizure ang isa sa kanilang kasamahan at hindi ito makaupo ng maayos sa sasakyan. Dumating si Hoisu at nakita ang nangyayari. Dinala ng coach ang kanilang kaibigan sa ospital at sinabing susunod na lamang siya sa kanila. Iminungkahi ni Hagin na si Hoisu ang magmaneho, ngunit nagdahilan ito at sinabing may mahalaga siyang kailangang asikasuhin kaya kailangan niyang umalis. Dumating ang coach, nagpaalam at umalis na sila. Naalala ni Hagin ang sinabi ng kanyang mga kaibigan na may claustrophobia si Hoisu dahil minsan siyang ikinulong sa madilim na silid noong bata pa siya. Si Hoisu ay sumakay sa kanyang scooter. Sa kabila ng takot, nagpa siya si Hoisu na harapin ang kanyang pangamba para sa kanya, at isinama niya ang mga kaibigan upang tulungan siya. Umupo si Hana sa tabi niya sa kotse upang gabayan siya, at dahil may bukas na bubong ang sasakyan, isinara niya ito upang masanay siya. Nagsuot siya ng swimming goggles upang makatulong sa paghinga kapag inaatake siya ng panik. Siya ang nagmaneho, ngunit inalis ni Hana ang goggles sa kanyang mukha, itinapon ang mga ito, at sinabihan siyang kumalma at huminga ng maayos. Ginawa niya ito at nagpatuloy sa pagmamaneho. Natuwa ang kanyang mga kaibigan dahil nalampasan niya ang kanyang takot. Samantala, matapos ang kompetisyon, bago sumakay si Hagin sa sasakyan ng kanyang mga kaibigan, nakita niyang dumating si Hoisu na may dalang kotse. Nagpasya siyang sumabay dito at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Maayos siyang nagmamaneho at hindi natatakot, ngunit may nakadikit pa ring straw sa kanyang salamin na parang breathing mask sakaling bumalik ang takot. Biglang may kotse ang bumangga sa kanila mula sa likuran na nagdulot ng malubhang aksidente. Nawalan ng malay si Hoisu at naalala ang panahong binubuli siya ng mga kaklase at ikinukulong sa isang silid. Sinubukan siyang pakalmahin ni Hagin, ngunit patuloy siyang sumisigaw at inatake ng seizure. Dinala siya sa ospital at umupo roon si Hagin na umiiyak. Dumating ang ina ni Hoisu at sinubukang aliwin siya, sinabing huwag niyang iwan ang kanyang anak dahil sa nangyari, maaari naman daw silang manatiling magkaibigan, at ang pinakamahalaga ay ligtas ang lahat. Dumating ang ama ni Hagin. Naiwan silang dalawa matapos umalis ang ina ni Hoisu. Sinabi ng ama kay Hagin na kailangan niyang layuan ang binatang ito dahil hindi ito matatag at hindi niya hahayaang masangkot ang kanyang anak sa isang tulad niya.
Sinabi niyang nais lamang niya siyang protektahan. Galit na sinabi ni Hagin na tigilan na niya ang pagtrato sa kanya na parang bata, dahil kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Pagkatapos ay umalis siya. Narinig ni Hoisu ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Kalaunan, makikita si Hagin sa training hall, inaalala ang sandaling nilapitan siya ni Hoisu at sinabing dapat na silang tumigil sa pagkikita. Tinanong niya kung bakit, ngunit sumagot si Hoisu na wala namang dahilan, pakiramdam lang niya na kailangan nilang maglayo. Humingi siya ng tawad at umalis. Pinahinto siya ni Hagin at sinabing kung gusto niyang mamuhay sa pagtakbo palagi, mas mabuti pang ikulong na lang niya ang sarili sa kanyang silid at huwag nang lumabas. Bumalik siya mula sa kanyang alaala at sinubukang ipagpatuloy ang training, ngunit hindi siya makapag-focus. Lumapit ang kaibigan niya at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Hagin na ayos lang siya, ngunit sinabi ng kaibigan na hindi niya kailangang magpanggap palagi. Niyayakap si Hagin at sinabing nakita niya si Hoisu bilang isang normal na lalaki na walang kakaiba. Sumagot ang kaibigan na ganoon ang tingin niya dahil mahal niya ito. Kinabukasan, makikita si Hagin sa kanyang kwarto, nakatitig sa kanyang violin. Pumasok ang kanyang kapatid at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niyang kukunin niya ang violin mula sa aparador. Nagulat ang kapatid dahil mula nang mangyari ang aksidente, hindi man lang niya ito tinignan. Sinabi ni Hagin na ibebenta niya ang violin dahil itinabi niya ito sakaling kailanganin niya ng pera. Ngunit bago ito ibenta, nagpasya siyang tugtugin ito sa huling pagkakataon at napakaganda ng kanyang pagtugtog. Pagkatapos, makikita siyang nagte-training para sa kampyonato, ngunit wala ang kanyang focus. Samantala, si Hoisu ay mag-isang nakahiga sa kanyang kwarto, malungkot. Tinawagan siya ng kanyang mga kaibigan upang lumabas, ngunit hindi siya sumagot. Sinusubukan nilang buksan ang pinto at sinabing magsisimula na ang kompetisyon ni Hagin at kailangan niyang nandoon para sa kanya. Isinuot niya ang kanyang virtual reality glasses upang baliwalain sila at inisip si Hagin na humihiling sa kanyang tulungan siya. Naalala niya ang sinabi ni Hagin na kailangan niya ng tulong mula sa isang tao, hindi sa isang robot. Tumayo siya at kinuha ang swimming goggles at susi ng kotse at tumakbo palabas. Sumunod ang kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, nasa kompetisyon si Hagin at hindi niya maayos na mapana ang mga araw. Makikita si Hoisu na mabilis magmaneho kasama ang kanyang mga kaibigan na natatakot sa bilis. Halos magdulot siya ng aksidente, ngunit nagpasya siyang alisin ang swimming goggles at magmaneho nang wala ang mga ito. Nilapitan siya ng coach upang kausapin at palakasin ang loob niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Dumating si Hoisu at sinabi kay Hagin na tumigil na siya sa pagtakbo dahil nais niyang makasama siya at mananatili siyang nasa tabi niya sa anumang pagsubok. Binigyan niya siya ng medalya upang isabit sa kanyang wheelchair at hinikayat siyang ipagpatuloy ang kompetisyon at manalo. Pumwesto siya upang bumaril, ngunit hindi tumama sa gitna ang araw. Ilang beses siyang sumubok at nabigo sa huling attempt. Sa wakas, tumama rin siya sa target at nagsigawan sa tuwa ang lahat dahil nagtagumpay siya. Makalipas ang ilang araw, makikita si Hagin na nagpapaalam sa kanyang kapatid na babae na maglalakbay na sa ibang bansa. Sa wakas ay pumayag na ang kanilang ama at malinaw na nagbabago na siya. Sinabi ng ama kay Hagin na huwag niyang ibenta ang kanyang gitara at siya na ang magbibigay ng perang kailangan niya. Masaya silang makita ang kanyang pagbabago, mas sinusubukan niyang mapalapit sa kanila at maging mas mabuting ama. Pagkatapos, makikita si Hagin na nakikipagkita kay Hoisu at ipinapakita sa kanya ang isang malaking litrato ng kanyang sarili, na pala'y isang patalastas na nag-aanunsyo ng kanilang kasal. Dumating ang kanilang mga kaibigan at binati sila. Sa huli, makikita silang bumabalik sa parehong restaurant na kinainan nila noon, kung saan binubuhat ng bawat binata ang kanyang kasintahan paakyat sa hagdan. At dito nagtatapos ang ating kwento.